Kaibigan, welcome back. Ngayon ay Sabado ng unang linggo ng Enero. Pumupuslit ako, no? Hindi ko alam mga nalimutan ko ang araw. Ito yung sabi ko sa mga bata, laging tanda ng araw at to January 23. January 3, 12:33 kasi ngayon ng hapon. Kaya napapag-mix ko lahat. Kaya hindi ako pwede maging reporter, kaibigan. Alam niyo, dahil kapag nag-uulat ako, sigurado, kung ano makita ko, binabanggit ko. Kaya kung may makita ako ng etches ng aso, baka yun ang mabanggit ko. Alam niyo yun, nagpulasan yung mga, nag-disperse, nagpulasan yung mga tao. Yung joke na yun, di ba? Yeah, mayroon ako nun. Kaya pag may nakikita ko, mahina ako sa mga argumento talaga dahil kung ano yung maisip ko, yun yung nasasabi ko. Well, ngayon ay mga damit na sinort out ni Mrs. T during the weekends nung kahapon. I believe kahapon yun eh. At idodonate namin sa Salvation Army. Magaganda pa sila, mga kaibigan. Even may mga wool pa nga dyan eh. At mga napaglakihan na ng mga bata, napagkupasan na ng pamilya. Itong ginagawa dito, nag-donate. At ito yung mga sapatos na magagamit pa to, masusuot pa, at may bibigay pa. Ayun, gusto ko lang gusto ko lang sabihin niya sa inyo. At papunta na kami doon, bibili na rin si Mrs. T sa TNT, this Asian market dito yung sa Caloocan, Toronto, ng I'm sure sa ibang probinsya meron din ng TNT. Napakaganda ng business na yon, ng ginawa ng TNT. Franchise sila yata, or Caloocan, Canada sila, bansa. Kukuha siya ng galunggong, GG, di ba, sa atin? Galunggong, para magprito. Natatakam kami sa galunggong eh. Isa pa ay ano pa ba? Well, either ngayon or bukas ay kailangan ko itakaw ang ating impala. Nasa ngayon ay nasa taas pa. Marami na akong makwento yun, hindi ko na-upload eh. Kaya maaaring abangan nyo yun, dahil kailangan ko mailagay yun bago ko pa magawa yung gagawin ko ngayon o bukas. Dalawang muffler papalitan natin. Na-secure ko na yung muffler between the catalytic converter at resonator. Natanggal, hindi siya 100% na, well, hindi siya yung gusto kong repair, pero nagawan ko ng paraan. Ayos na. Headlights natin ay kailangan ding palitan. The whole assembly kailangan palitan. Meron na ako noon, may parts na ako noon. Kailangan lang ng action na talaga. Kaya abangan nyo yan kung interesado kayo. Alright, kaibigan, hindi ko lang kung nagta-time out lagi yung aking phone. Ditong action camera every 5 seconds, every minute yata. Siguro pinalitan ko. Abangan nyo rin ang masyado tayong marami ako napapanood ngayon sa hindi ko nang pinatapos ang kanilang show, hindi ko nasapos ang kanilang video. Mga kapwa nating mga kababayan dito, especially dito sa Canada, na mga vloggers na they're talking about yung kanilang car battery hindi nag-start, nahihirapan mag-start, or papitik-pitik na may issue tungkol sa kanilang battery. Isa yun sa mga ginawa kong video nung fall para mapaghandaan kung paano i-test, kung paano ma-maintain, kung paano maiwasan ng mga aberya. Mukhang kailangan kong gumawa muli dahil mukhang ang video ko talaga hindi napupunta sa nakakarating sa tamang audience, dahil alam niyo naman na kung saan ng aking video minsan ay tungkol nga sa politika, tungkol sa paggagamas ng damo, paghahardin, kasuotan sa winter, at kung ano-ano pa. Kaya wala talagang, I think nalilito rin ang algorithm. Hindi ko alam kung paano mag-work ang algorithm, at I'm not gonna pretend na eksperto ako noon. What I can do is
just make videos, paano mag-maintain, paano mag-repair ng ating mga sakyan dito na may hahantulad din yun nung kapanahonan ko, hindi ko lang alam ngayon sa Pilipinas, ay kalabaw o kabayo ng isang magsasaka nakatuwang sa trabaho. At siguro nung umalis ako, naging popular na yung kuliglig. Kaya kaibigan, abangan nyo yung video kong yon. Gagawa ako ng video dahil isa sa mga issue ko, isa sa mga aking kinababahalay gawin ninyo ang ibang ginagawa ng ating kapwa Pilipino na ina-advise na mag-start ng kotse sa kalamigan ng panahon. Ini-start nila yung kotse nila dahil sinasabi lang para ma-preserve ang battery. Numero 1 na kamalian yan kaibigan, at kung yun ay susundin ninyo ay mapapahamak yung battery at hindi kayo makakapasok lalo at kasagsagan nga ng kalamigan. Hindi sagot na i-start ninyo o remote start ninyo sa sakyan ninyo sa kalamigan ng panahon. Okay? Once a day. Masama yun. Alright kaibigan, dito na si Misty. Hanggang sa muli. Kaibigan, welcome back. Alam ko nagpaalam na ako sa inyo pero in-edit ko yung video at iniwan ko kayo ng salita na iniwan ko kayo ng informasyon na parang kulang o talagang kulang. Dito ako sa tambak ng yelo para kita ko yung nakatingin sa akin. Nandito kami sa Aurora, sa Sentra. Kung nandito kayo sa Caloocan, Toronto, lalo na sa northeng parte, check that out. Maganda yung mga bilihin nila, sariwa ang yung mga karne, isda. Madalas nyo ako makita dito at nung pumatak yung unang snow ay nagta-time out lagi yung dito ako nag-video Ngayon, gusto ko ituloy yung sinasabi ko tungkol sa remote start. Actually, sinasabi ko talaga yung remote start, pero marami pa yon tulad ng pag-jumpstart ng kotse, pag-maintain na. Alam ko na ulit ko na sa umpisa ng video na marami akong kinover. Ginawa ko na ng video yon para ma-maintain na ang inyong baterya, ma-prevent ang mga hindi ka nais-nais na ikaberya na hindi pag-start ng kotse or minsan mag-start, minsan hindi. Malaman na talaga ang total health, yung state of health at state of charge. Tandaan nyo yun kaibigan, yung SOH, state of health at state of charge ng inyong baterya at alternator. Pag-usapan natin yan. Pero ang gusto kong ibigay mensahe sa inyo ay yung tatapusin ko itong video na to na yung pag-remote start. Pag-umpisa natin yun. Nakita ko ang video na ito sa isang vlogger na sikat. I would say sikat dahil marami siyang followers. Yun ang ibig kong sabihin ng termino na yun. At kung marami kang mga taga-subaybay, ay I think responsibility mo na sabihin at pag-aralan ng mga sinasabi mo dahil may epekto yun sa mga tao na sumusubaybay lang at magandang tip yun at since na marami sumusubaybay, tama ang sinasabi niya pero mali. Okay? May taga-Alberta na nagsasabi na nire-remote start niya yung sakyan niya para ma-charge daw para sa susunod na pagpasok niya ng kinagabihan or ng that same day or that night ay may start at makakatakbo ng maayos ang kotse niya dahil ni-remote start niya. Meron ding pagkakataon na hindi niya gagamitin ng isang linggo ang sakyan kaya everyday ni-remote start niya o inambilin ng kanyang mga anak or ilang buwan na hindi niya na nakabakasyon, every week, every day i-start niya or at least every week i-start niya yung sakyan. Remote start. Ano mangyayari kapag naka-remote start ang sakyan? 10 minutes, 15 minutes, depende sa pagkakaprogram ng remote start ninyo na pagkatapos noon, masaya na kayo. Alam niyo na fully charged na yung battery nyo. Well, hindi ganoon kaibigan. Alam nyo, once na ni-start nyo yung sakyan nyo, remote start man yan o manually, napakalaking hugot ng kuryenteng kinukuha ng starter ninyo para i-power yung sakyan ninyo para i-start mula sa battery ninyo. At once na mahugot yung battery na yun, kailangan i-replenish yun, kailangan ibalik ang enerhiya
ng baterya, sa baterya na kinuhaan nyo ng kuryente. I hope na susundan ninyo ako. At yun ay makakamtan lamang, isa sa mga madaling makamtan nyo at maayos na makamtan kung imamaneho ninyo, idadrive ninyo sa sakyan nyo for at least 30 minutes. 20 to 30 minutes, at least 30 minutes, kaibigan. Ngayon, kung i-idle nyo lang yon, tunay na nagbibigay nga ng pabalik ng alternator ng kuryente sa baterya ninyo. Pero kung idle lang, kaibigan, for 10 to 15 minutes, it's not gonna be enough. Alright? Konti. Mabuti pang huwag nyo nang start ang inyong baterya o remote start kung hindi nyo gagamitin ang inyong sasakyan, hindi nyo idadrive pagkatapos ng 10 or 15 minutes. Ang buong idea ng remote start ay para ma-warm up ang sasakyan at tuloy makapagmaneho kayo. Makatulong uminit ang inyong cabin o inyong loob ng sasakyan para makatulong, maka-aid sa pagmamaneho ninyo kaagad. Hindi yung magdadrive kayo, hindi yung nasa bintana kayo, nasa loob kayo ng bahay ninyo, at in-start niyo yung sakyan at pagkatapos naman pagkakalilimutan nyo na at kinabukasan na kayo magdadrive or next week na. Hindi ganun, kaibigan. Pinaparusahan ninyo ang baterya ng inyong sakyan. At kung ito'y patuloy yung gagawin, masisira pati makina ninyo. Maaaring bago masira ang makina ninyo ay magpapalit kayo ng bagong baterya. Or mataas ang chance na hindi kayo, sa extreme condition katulad sa Alberta, in extreme weather, maaaring hindi mag-start ang sasakyan ninyo, hindi kayo makapasok sa trabaho ninyo. Huwag ninyong gagawin mag-remote start kayo thinking na enough hanggang mamatay ang pagkaka-remote start ninyo, automatic mamatay, o automatic mag-turn off yung inyong remote start, yung inyong makina. Mag-idle ng 10-15 minutes, that's not enough para ibigay ang enerhiya pabalik sa inyong baterya. Yun ang mensahe ko sa inyo, kaibigan. At mukhang nagbabaw siya salita ako dito. Gusto ko lang makatulong. At ito ang tamang informasyon, kaibigan. Alam kong may magsasalisay tayong opinion. Minsan ang opinion, kapag hindi nyo na-verify at giging practice nyo, at ito'y mali, it will cost you a lot of headaches. Kaligtasan, yung inconvenience, at minsan trabaho. Tandaan ninyo, ang sakyan natin ay ito ay para sa akin, ito ay kumbaga sa atin sa mga sasakay, kuliglig, kalabaw, sa mga mangingisda yung bangka. Alagaan ninyong mabuti to at magsaliksik ng tama. Uwi na ako, pupunta na ako sa sakyan at hinintay na ako ni Mrs. T. Alright, alis na kami at magda-drop off pa kami ng mga damit na aming idodonate. Marami pang darating, kaibigan, ng mga tips at sana'y ibahagi ninyo to at ipakita ninyo to sa mga sikat sa inyong mga sinusubaybay ng mga vloggers. Hindi nyo kailangan sila atakihin, kailangan nyo lang na ibigay ang link na to at ipakita na, hey, you know what, may idea itong sila kayo, itong video na to, baka it's worth checking. Alright, it's worth verifying. Okay? At yun lang ang hiling ko, kaibigan. Hanggang sa muli, padayon. Yung nga pala yung salter. Ito yung yan na nagbibigay ng salt kapag may ice. Ini-spray niya yung ice dito sa mga parking lot para hindi magyelo. Magandang magandang gig din yan. Alright?